So tayo po ngayon ay nasa ika-11 aralin na. Ano po? At ang pag-aaralan natin ngayong gabi ay bagong kapanatagan kay Kristo. At babasahin ko po sa inyo yung nakasulat po sa aklat ng Kolosas, Kabanatang 3, mga talatang 1 hanggang 3. Pakinggan niyo pong mabuti ha. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin niyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon nyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo sa dati nyong buhay. At ang buhay nyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ano ba ang mga layunin natin sa ating gagawing pag-aaral ngayon? Ang una po, maintindihan ang pagpapala ng may kasiguraduhan kay Kristo. At ang ikalawa naman, magkaroon ng hamon na maging sigurado kay Kristo. Bakit? Kasi sa totoo lang, maraming tumanggap na kay Kristo hanggang sa ngayon, naguguluhan eh. Parang hindi nila tiyak kung anong kanilang katayuan kay Kristo. Di ba? Kaya mahalagang maunawaan po natin ang ating katayuan sa ating Panginoong Kristo na tayo ay sigurado sa Kanya. Ang pangunguna po ni Kristo sa ating buhay ang dahilan kung bakit tayo ay may kasiguraduhan. Dahil sa kanya pong biyaya ay mapagtatagumpayan natin anumang pagsubok o kahirapan ang dumating sa atin. Siya ang saligan na maaaring pagtiwalaan. Dahil si Jesus ay sumasa ating buhay, magiging mabunga at matagumpay ang bawat isa, gaya ng ninanais niya. Ngayon, magpupukol na naman po ako ng mga katanungan sa inyo, no? At hayaan po natin na ang salita mismo ng Diyos ang sasagot po sa mga katanungan ito. Okay, okay. Number one, ano ang ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak? Dapat alam natin yan. Basahin po natin ang nakasulat sa Jeremias, Kabanatang 33, talatang 6. Pero darating ang araw na pagagalingin ko ang lungsod na ito at ang mga mamamayan nito at mamumuhay silang may kaunlaran at kapayapaan. So ang ganda ng pangako sa atin, ano? Pagagalingin ng ating lupain. Kumbaga, yung kantang natatandaan nyo ba yan? Yung Lord Heal Our Land na galing sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Tapos bukod doon, mamumuhay tayo na merong kaunlaran at kapayapaan. Another question, mayroon bang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig? Now, sa Roma chapter 3 verse 35 nakasulat po, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan. Glory to God, ano po? Nandudun talaga yung katiyakan o kasiguraduhan na hindi tayo mawawalay sa ating Panginoong Kristo kung tayo ay talagang tumanggap na sa Kanya, no? Yun po ang key point doon na talagang tinanggap na natin siya. Now, question again, paano mo titingnan ang iyong sarili sa tuwing ikaw ay humaharap sa kahirapan, pag-uusig, tagutom o anumang uri ng kapahamakan? Doon po sa aklat ng Roma again, chapter 3, verses 37 to 39 naman, mababasa po natin, pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. So kung ang tingin mo man sa sarili mo, talaga namang ikaw ay nasa babang-baba na, di ba? Na parang wala ka ng iba pang mapupunta, kundi talaga nasa rock bottom ka, ika nga. Ay kapatid kaibigan, kayang-kaya pa rin natin na pagtagumpayan ang anumang situation natin dahil po sa tulong ni Jesus. Do sa verses 38 and 39, basahin natin, sapagkat natitya ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Praise God. Ano po? Now, question again. Ano ang pangako sa ating mga nakatanggap ng buhay na walang hanggan? Tingnan natin ha, sa 1:10:28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Alam mo, itong mga binabasa natin more than sapat ng mga dahilan para tayo po'y magkaroon ng kapanatagan sa atin pong puso kay Kristo Jesus. Hindi ba? Talaga namang ika nga, pinagdidiinan niya, ine-emphasize niya, talagang walang makakapaghiwalay, makakaagaw sa atin sa Kanya dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin. Question again.
Kahit pa alam na natin na walang makakakuha o makakukuha sa atin sa Ama, ano ang inihahabilin sa atin ng unang 1:28? Basahin po natin. Okay? Unang 1:28. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa Kanyang pagbabalik at hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na iyon. Praise God. Pag wala tayong kapanatagan sa ating Panginoon, madali tayong malinlang ng kaaway. Madali tayong madadaya ng kaaway. Kailangan po talaga magkaroon tayo ng panatag na kalooban. Basahin natin ang Jeremias chapter 33 verse 6. Pakinggan niyo mabuti. Pero darating ang araw na pagagalingin ko ang lungsod na ito at ang mga mamamayan nito. At mamumuhay silang may kaunlaran at kapayapaan. Nabasa na natin ito kanina, pero dito ay inuulit ito. Kasi nga, sa totoo lamang, marami mga Kristiyano ngayon, bagamat sabihin na natin, nananampalataya sila kay Jesus, lagi po silang dumadalo sa gawain ng Panginoon, pero masyadong naguguluhan eh. Di ba? Nagugulumihanan. Nandoon yung pangamba, nandoon yung takot, nandoon yung pag-aalala. Walang kapanatagan. So tatandaan po natin na tayo po'y kayang-kayang gawan ng mabuti ng ating Panginoon at wala pong imposible sa Kanya. Doon naman po sa aklat ng Exodo 14:14, mababasa natin, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Narinig mo yan, kapatid? Ano raw? Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. The battle is the Lord's. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nag-iiwas sa atin sa anumang pagdaraan ng mga pagsubok at kahirapan po sa buhay. Subalit ang Diyos, bilang matibay na saligan, ang tutulong po sa atin upang tayo ay manatiling nakatayo sa kabila po ng mga hamon na hinaharap natin sa buhay. Kaya mahalaga na maunawaan po natin na ang kapanatagan natin ay nasa Diyos at wala tayong dapat ikatakot sa atin pong kinabukasan. Dahil sa alam po natin na tayo ay pinatawad na ni Kristo, kailangan po nating isantabi ang nararamdamang takot na mahatulan pa dahil sa dati nating pamumuhay. Binibigyan tayo ng kasiguraduhan ni Jesus na kanya nang inalis ang ating mga kasalanan at hindi na tayo hahatulan pa. You see, kapatid? So, be at peace with the Lord. Now, walang makapaghihiwalay sa kanyang pag-ibig sa atin. Okay? Now, sa Roma, babasahin natin muli 3:35, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan. At sa verses 37-39, pero kahit ganito ang kalagayan natin, inuulit-uli natin yung binasa natin kanina, no? Kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitya ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan. At sa verse 39, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kapatid, ngayon pa lang sana, dapat talaga mabuo na sa kaisipan mo, sa puso mo, na walang pupwedeng makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kahit nasabihin na natin araw-araw nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Ganun pa man, hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos sa atin eh. Ang pag-ibig ng Diyos ay mas makapangyarihan sa kahit anong puwersa dito po sa lupa. Lahat po tayo nakaranas ng kanyang pagmamahal ay nakatityak na kahit pa ang napakabigat na problema o pinakamahirap na sitwasyon sa buhay ay hindi ito makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Glory to God. Tandaan din po natin to, walang makakaagaw sa atin sa kanyang kamay. Hallelujah. So nasa kanyang kamay ang atin pong security. Basahin natin po yung nakasulat sa aklat ng 1:10-27-30. Sabi po ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Sa verses 29 and 30 naman, ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Pakinggan nyo to. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. So, sinong may hawak sa atin? Si Kristo Jesus at ang kanyang Ama.
Okay. At ang sabi niya sa verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Nais po ng Diyos na malaman mo na kaya kanyang ingatan sa balak ng dyablo na mawala ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ipinangako ng Diyos na walang makapag-aalis sa kanyang kamay sa sinumang naniniwala sa kanya. Kaya mahalaga po talagang wholeheartedly tayo po'y magtiwala at magkaroon ng confidence sa ating Panginoong Diyos. Magalak sa iyong kasiguraduhan, kapatid kaibigan. Doon sa Aklat ng Awit 23 verse 6 nakasulat, "Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay niyo, Panginoon, magpakailanman." Hallelujah. Grabe itong mga binibitawang salita ng Bible, ng ating Panginoon para sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Na walang makakadaig sa atin, kapatid. Ano man yung pagsubok o mga problemang kinakaharap mo ngayon, pinagdaraanan mo, pinapata mo ngayon, kayang-kaya ng Panginoon yan. Magtiwala ka lang sa Kanya. Now, hindi na tayo dapat pang mamuhay sa takot at pagkabalisa tungkol sa ating kinabukasan. Sa halip, ay panghawakan natin ang kanyang mga pangako, ang kanyang salita, at maliwala na nais niyang maranasan natin ang lahat ng kabutihang inilaan niya para sa atin. Tandaan natin kapanatagan at kapahingahan sa oras ng kaguluhan ang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Hindi niya nga tayo iwanan, di ba? Hindi niya tayo pababayaan. Basahin po natin ang nakasulat sa aklat po ng Isaias, Kabanatang 43, mga talatang 1 hanggang sa 3, yung unang bahagi. Pakinggan nyo. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Pwede mong palitan niya ng sarili mong pangalan di ba? Para maging personal para sa iyo. Halimbawa, Rico, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Russell, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Okay. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Pakinggan niyo to. Ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahweh, na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, na iyong tagapagligtas. Maaari po tayong maapektuhan ng kahit na anong pagsubok at kahirapan. Subalit ang Diyos, ang siyang matibay na bato, na hindi natitinag gaano man kalakas ang bagyo ang sumasa atin. Anumang paghihirap ang pinagdaraanan natin ngayon, iingatan niya tayo at gagawing panatag sa kanyang kamay. Kalakasan, bibigyan tayo ng Diyos diyan para o upang pagtagumpayan ang tukso. Lahat naman tayo dumaraan sa pagharap sa tukso di ba? Sometimes medyo malakas tayo, hindi natin pinapansin ang tukso, pero there are times na tayo po ay natutokso at bumabagsak po sa kasalanan. So ang Diyos naman, dahil sa kanyang katapatan, binibigyan niya tayo ng kalakasan para mapagtagumpayan natin ang anumang tukso na ipupukol sa atin ng dyablo. So atin pong basahin yung nakasulat po sa unang Korinto chapter 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ibig sabihin, lahat ng pagsubok na nararanasan natin ngayon, naranasan na yan ng mga taong nung unang panahon. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, pakinggan niyo ito mabuti, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So kung tayo ay bibigay sa tukso, pinapahintulutan natin ito na sirain muli ang ating buhay. Kaya kapatid, huwag kang bibigay. Bagamat makakaranas tayo ng iba't ibang uri ng tukso, ang Diyos ay mananatiling tapat at hindi niya hahayaang tayo ay dumaan sa pagsubok na higit pa sa ating kakayahan. Bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok. Now, ibinibigay niya sa atin ang pangangailangan natin sa araw-araw. Sa madaling salita, hindi niya tayo pagkukulangin. Ano po? Dapat nating ma-realize yun. Doon po sa ikalawang Korinto, Kabanatang 9, talatang 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Sa madaling salita, wala sa plano ng Diyos na pagkulangin niya ang kanyang mga anak. Tandaan natin ang Diyos ang may likha ng langit at lupa. Siya ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay na nakikita po natin. Maging mga bagay na hindi natin nakikita.
Siya pong may-ari niyan. Siya ang lumikha niyan. Ipagkakaloob ng Diyos sa atin ang lahat ng ating kakailanganin. Sa Kanya nanggagaling ang bawat pagpapala dahil Siya naman ang pinagmumulan ng buhay. So, naririto po ang ilang dagdag kaalaman ano, sa atin pong magiging wastong pamumuhay. Tandaan natin to ha. Ang Panginoon ang ating pastol. Yan po'y galing sa awit, Kabanatang 23. At ang awit 23 po ay nagbibigay sa atin ng mahalagang karunungan kung papaano tayo iingatan o iniingatan ng Diyos. Ito ang katiyakang meron tayo, kapatid. Meron tayong Panginoon na nagbibigay lakas sa atin. Ang sabi po sa awit, o sa awit 23, hindi ako magkukulang ng anuman dahil siya nga po ang ating pastol. Ikalawa, siya po ang pastol na nagbibigay ng ating pangangailangan. Pinapahinga niya ako sa sariwang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Meron po tayong pastol na nagpapanumbalik ng lakas at panibagong sigla. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binigyan. Meron po tayong pastol na gumagabay po sa atin. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan. Meron din po tayong pastol, kapatid kaibigan, na nag-iingat. Kahit na dumaan man ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong tungkod at pamalo ang nag-iingat at umaaliw sa akin. Mayroon tayong pastol na nagpapasagana sa kabila ng mahirap nating pinagdaraanan. Ipinaghanda niyo ako ng piging habang nakatingin ang aking mga kaaway. Mayroon tayong pastol na labis na nagpapala. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo, tanda ng iyong o inyong pagtanggap at parangal sa akin. At syempre, merong tayong pastol na pinangyayari ang kanyang kabutihan na dumadaloy sa atin. Tiyak ng pag-ibig at kabutihan niyo ay sa akin habang ako'y nabubuhay. Alam mo kapatid kaibigan, sa suggestion, magandang ma-memorize mo ang Psalm 23. Ako po, memorize ko yan sa English, ano po, hindi sa Tagalog. Now anyway, mahalagang ma-memorya natin to either sa English or even sa Tagalog, kung yan po ang nais nyo. Tanungin natin ngayon ang ating mga sarili kung saan nga ba nakasalalay ang ating kapanatagan. Okay? Panatag ka ba sa ngayon, kapatid? Maring may sakit ka. Maring meron kang isipin. Pero ikaw ba'y namumroblema? Di ba? Masyado bang dinidibdib mo yung mga pagsubok na pinagdaraanan mo? O sabihin na natin may problema ka pero panatag pa rin ang kalooban mo. Meron kang peace, ika nga. Meron ka bang kinakatakutan sa buhay at sa kinabukasan? Meron ka bang pangangailangan sa ngayon? So, maglaan ka ng panahon upang ilapit ito sa Diyos. Iyag mo sa Kanya o ihayag mo sa Kanya lamang ang iyong kapanatagan. Magtiwala ka na ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Balikan mo yung aral na napulot mo mula sa awit 23. Alin sa mga nakalista ang iyong kailangan sa ngayon? Hilingin mo sa Diyos ang iyong mabuting pastol na ibigay niya ang mga ito sa iyo. Alalahanin mo ang isang kaibigan o mahal sa buhay na maaaring may kabalisahan at ibahagi sa taong ito ang iyong natutunan. Samantalahin mo ang pagkakataong ito upang ipag-pray siya. So tayo po ay manalangin na mga kapatid, and I hope and pray na meron po tayong natutunan sa atin pong ginawang pag